From day one kasi binastos niya, sisipain mo, nakikipagbarilan kayo, di ba? Di ka magpapahuli ng buhay, illegal ang operasyon ng ICC, walang pakialam sa Pilipinas, lahat negative eh. O ngayon, ipinaramdam, ipinakita ng ICC ang kanilang kapangyarihan. Nako, matindi ito. Duterte petition. Yung petisyon ni Duterte sa ICC ay ibinasura na po. Finally, ibinasura ng ICC judges. Ano ba yung petisyon na yun? Yung kanilang pinadidisqualify, yung dalawang judges. Dahil bias daw. Kaya nagpetisyon yung kanyang abogado, ni Duterte. Nung magpetisyon siya, binigyan ng komento, pagkakataon at pinagkomento ang prosecution team. So, kinontra yan. Ay ngayon po, nagpalabas na ho ng desisyon. Yamaya paparinig ko sa inyo. Yari. Talo na naman ang Duterte camp sa ICC. At ito pa yung bago. Panglabing isa, 11 batch na po ng ebidensya. Ebidensya na dagdagan pa. Parang umaabot na yata sa mahigit na 1,000 ebidensya. Kung yung magugunita, yung 181 na ebidensya, kinakantsawan ni Sara Duterte, Vice President, noong unang araw. Sabi niya walang ebidensya laban kay Duterte. 181, wala yan. Sinabi ko naman, nagmamadali siya. Initial pa lang yun. Ayun, sunod-sunod na ngayon. After 11 batch ng mga ebidensya, mahigit ng 1,000 ebidensya ang natanggap ng ICC against Duterte. So, yun po yung laging maling ginagawa ng kampo ni Duterte na minamalit itong kaso, iniinsulto yung ICC judges. Iisa na lang petisyon ang kanilang inihintay na hindi pa nadidesisyonan. Yung jurisdiction. Pagka nagdesisyon ng ICC na dinismiss yung petisyon yan, tuloy na ang trial by September 23, kung di ako nakakamali, against Duterte sa crime against humanity. Isa na lang ang petition na hinihintay. Lahat ng petition, lahat ng motion, lahat ng request ng company Duterte through attorney Nicolas Kaufman binasura. At ito ang pinakahuli. Finally, nag-decide po ang ICC. Ibinasura ang petition for disqualification dun sa dalawang judges. Okay? Sandali ha, tingnan natin kung inyong maririnig. So ito yung balita tungkol dyan. Para marinig nyo, baka akala nyo fake news. Sabagay, hindi naman tayo gumagamit ng fake news. Yung nagsasabi lang ng fake news, tinatamaan yun kasi yun ang argumento napakababaw. Pag nasasaktan, tinatamaan. Pag totoo, fake news daw. Ay sila yung mahilig gumawa ng fake news kasi talaga silang fake news. Pero tayo hindi. Kaya pag tayo sinabihan fake news kasi nasasaktan sila. Dahil yung totoo, masakit talaga. Yung totoong balita, masakit. Yung fake news, ala lang yan. Ito, pakinggan ito report na ito. Ibinasura na ng International Criminal Court ang hiling ni former President Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawa sa tatlong pre-trial judges sa pagdinig ng isa sa kanilang defense arguments. Isa kasi sa mga pinaninindigan ng kampo ni FPRRD ay ang kawalan ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil kumalas na ito sa Rome Statute noong 2019. Sa application na isinumite ng kampo ni Duterte, hindi raw dapat isama sina Judge Alapini Ganso at Judge Flores sa pagdinig ng depensang ito dahil meron umano agad silang firm opinion hinggil dito kahit wala pang nagaganap na opisyal na pagdinig. Sagot naman ng ICC, walang sapat na basihan para sabihing biased ang dalawang hukom. Anila, simulat sa poll, nasa ilalim ng Rome Statute ang bawat aksyon ng judges. Kasama na riyan ang pagtingin sa depensa ni Duterte na walang jurisdiction ng ICC sa bansa. Pauna nang sinabi ng ICC sa naging arrest warrant kay Duterte na nananatili ang jurisdiction ng ICC mula sa naging membro ang bansa hanggang sa panahon bago ito kumalas sa Rome Statute. Kaya ilan sa mga kasong hinaharap ng dating Pangulo ang mga nangyari umanong extrajudicial killings ng tinatawag na Davao Death Squad at ang madugong war on drugs sa bansa noong naupo siya bilang Pangulo. Sa kabila nito, nananatiling optimistic si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, isa sa mga Duterte alay na mariing kumukontra sa ICC. Wala yan si Panelo, huwag natin pakinggan. Hindi naman abogado ng ICC yan Hindi ka recognize sa mga Filipino lawyer, di ba? Hindi naman recognize ng ICC, mga abogado na Pilipino, paano natin papakinggan yan? So wala yan. So maliban pala doon sa petition for jurisdiction, isa na lang. Yung isa pa, yung interim release, malabo din yan. Walang bansang kumuha sa kanya. Paano naman kukunin niya ng mga bansa para pansamantalang kukupin ang kaso ay human rights violation? Sa ibang bansa po, napakahigpit ng ganyang klaseng kasalanan. Hindi talaga kinukonsinti na kahit anong bansa sa mundong ginagalaw natin na kumupkop sa ang kaso crime against humanity kasi sakit ng ulo yun. Una-una, pag dinala mo si Duterte sa ibang bansa, puro rally ang gagawin ng taga-suporta nila. O di pang pagulo lang yun sa kanilang bansa, paano sila tatanggapin?
Kaya nga tinanggihan ng Australia, tsaka ng Belgium kung di ako nagkakamali. Kasi ayaw nila lang magulo. Ano, wala naman silang pakialam sa Pilipinas. Eh yung mga DDS, mahilig mag-rally. Kala mo nandito sa Pilipinas, ay ba, hindi naman pwede sa kanila yun. Nakita yung ginawa sa dahil, kaya wala nang rally ngayon eh. Di ba pinaalis na sila doon? Pinagbawalan na. Kung meron man, kaunti na lang. Pero malaking person doon, yung person nila doon sa harap mismo ng kulungan ni pinagbawal na rin ng Netherlands government, ng Dutch government. Kasi ayaw nila ng magulo at wala naman silang pakialam sa pinaglalaban ng mga Pilipino. Ayun po yun. Yun ang masakit. Masakit talaga yung nangyari, pero tayo magagawa. Crime against humanity. Ay ang ginawa nila kasi pang-iinsulto pa eh. Walang ebidensya, maliit ang ebidensya, mag-people power sila dahil illegal, kidnapping, kung ano kasi. Eh kung from day one, nirespeto nyo ang ICC, baka hindi kayo mahihirapan ngayon. Eh from day one kasi binastos niya, sisipahin mo, nakikipagbarilan kayo, di ba? Di ka magpapahuli ng buhay, illegal ang operasyon ng ICC, walang pakialam sa Pilipinas, lahat negative eh. O ngayon, ipinaramdam, ipinakita ng ICC ang kanilang kapangyarihan para usigin ang isang tao kapag mayroong reklamo, complainant tungkol sa crime against humanity. At yun ang nangyari kay Duterte. Kaya ang balita ko, stress na stress daw si Duterte. Totoo yun. Wala tayong magagawa. Nakakulong siya. Ilang buwan na mula pa ng March 11. Sa halip kong mabawasan, sa halip na makarelax si Duterte, paano makaka-relax? Puro talo. Ang petisyon at motion at request nitong kanyang abogado. Kasi nga, binastos yung ICC. On record sa international community, nakarating din sa ICC ang mga panlalait, pambabastos at kawalan ng respeto ng grupo nila sa ICC. Ngayon bumagsak na sa ICC, ngayon sila nag-aapila. Interim release, disqualification ng judges, harangin daw yung mga ebidensya, hindi daw sapat yung mga basihan na napakaraming ebidensya at testigo at kung ano-ano, lahat yun ni-reject. Katunayan, ito na nga, 11 batch ng ebidensya ay tinanggap uli at naisumiti na ng prosecution sa ICC. Kaya mahigit ng 1,000 ebidensya, yung minamaliit ni Sara Duterte na 181, di ba kanya kinakanta, wala yung ebidensya yan, wala yan. Wala kayong ebidensya, 181 lang, wala yan. O ngayon, kasi nagmamadali kayo, unang araw, binanatan nyo kaagad, ngayon, dumami na 1,000 mahigit na, naloko na. Kawawa rin si Duterte, kasi pero kaya siya kawawa, nasa kanya rin naman kung hindi siya naging masyadong arrogante laban sa ICC. Kung hindi niya binastos ang ICC, kung hindi talaga siya parang binaliwala niya, akala niya lagi siyang above the law, international and local, talagang ganun. No one is above the law. Anytime, kahit saan. Pili nila hari-hari, anong nangyari ngayon? Kawawa rin siya, pero wala tayong magagawa. Under na ng ICC siya. Wala nang control ng Philippine government sa kanya kasi ang kaso niya ay nasa ICC. Okay? Yan po ang development tungkol dyan. Masakit po yan, pero yan ang totoo. Hindi yan fake news. Ang magsasabi lang ng fake news na itong aking sinasabing ito ay yung Duterte. Yan naman ang argumento lang nila. Puro fake news, pero fake news pagkatotoo. Pero yung kailan sinasabi, yun ang fake news katulad ng lalaya na, sakay na ng aeroplano, papauwiin na, lagot na yung mga nagpakulong, puro ganun Puro fake news yun, puro bangungot yun. Puro pangarap yun, gumising kayo, baka bangungutin kayo. Noon ko pa naman sinasabi from day one wala nang magagawa si Duterte kung hindi harapin ang kaso. Hindi mai-impluensyahan ng kahit sino ang ICC. Okay? Kaya yung mga sinasabi ng mga nagrarally, mga vlogger na uuwi na, makakauwi na, mananalo, maghihiganti, gaganti, si Duterte sa nagpakulong sa kanya at sa Marcos administration, pati kay General Torre, lahat yan garbage. Basurang akusasyon, basurang argumento. Kasi hindi na natin alam kung makakauwi pa, kung kailan makakauwi. Ang 80 years old na. 80 years old na si Duterte dahil nga sa crime against humanity. Okay?